Hey guys, welcome to my channel. So, ano na tayo, no? Quick video lang regarding sa nangyari sa Quezon City o sa bansa natin, Pilipinas. May outbreak ng pertussis sa Quezon City. Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya? Ako mismo nagulat kasi sabi ko, I cannot recall kailan huling nagkaroon ng outbreak sa pertussis. Hindi ko alam wala akong matandaan. Kailan ba huli? Okay? Mula yata nag-aaral ako, wala pa ako nabaltaan Bakit? Kasi parang na-eradicate, almost na-eradicate na yan. Kasi regular na yung immunization ng mga bata, di ba? DPT, yung P doon, pertussis. Okay? Diphtheria, pertussis, tetanus. Regular yan, di ba? So, bakit nagkaroon ngayon ng outbreak? Hindi ba nababakunahan? Ha? Hindi na bakunahan? I don't know. Or may bakuna na, pero nagkakaroon pa rin ng pertussis? I don't know. Okay? So, hopefully hindi tayo ma-strike dito as medical misinformation. Pero I'm just reporting the news. Sabi nga ni Julius, Kaso at maraming namamatay. Ang pertussis ay infeksyon sa respiratory system at labis ito. pertussis parang is also called as whooping cough, no? Tinatawag nila, oy, ubo mo parang kahul-aso na yan Yung talagang ang malalim na masakit sa dibdib yan. Kawawa nga, sabi niya, meron daw namamatay ng mga bata. Kawawa. Kasi nga, as an adult, mahirap na umubo, di ba? Pagka meron tayong plema na Minsan nga, walang plema, pero inuubo ka. What more kung baby, no? Hindi pa develop ang yan. Ang katawan niya, ang respiratory system. Anyway, so, nag-iingat ako nag-iingat ako sa mga sasabihin ko. Okay? So, nagtataka lang ako, bakit nagkaroon ng ng outbreak ng pertussis? Irregular, kasama na yan sa regular vaccinations ng mga bata No? Parang may sinabi dito si Nasa frontline ng balitang si Mayor, ay anak daw niya. Nagdeklara na ng pertussis outbreak ang Quezon City. Ayon kay Anong Quezon meron City sa Mayor Quezon Joel City? Belmonte, hirap silang buksain ito, lalo't ubos na ang stock nila ng bakuna kontra sa naturang sakit. Pero ginagawa na raw nila ito ng Ubus na yung stock nila ng box sa pertussis, pero sa bid ko madami pa. Dito ako parang may may tawag dito, may red flag, no? Mamaya. The scarcity of the vaccine is what makes this an outbreak. We are mobilizing our own resources towards procuring the needed vaccines. Yun nga, sabi ko, wala silang box sa pertussis, pero sa bid ko, sa namakmak, parang yung interest ng bayan sa bid ko, bumababa. No? Kailangan uli gisingin. To keep our children safe. sa buong bansa naman tumaas sa 450 Dito ako nagtatakab. Nagpakita sila ng data. Buong bansa, nationwide. Okay? Nung 2021, 7 lang. 2022, hindi. Yeah, nung 2021, 7. Nung 2022, 2. Tapos nung 2023, 23. 2024, 453 ang nagkaroon ng Paano nangyari yun? Paano nangyari? What went wrong? Anong naiba? Kasama na yun sabi ko kasama na yun sa regular vaccination ng mga bata. By the way, ulitin ko, hindi ako anti-vax. Actually, I identify as vaccinated. Di ba? Hindi ako anti-vax. Okay? It just so happen, doon sa nagtatanong, bakit hindi ka nagpa-vax sa bid ko? Hindi naman yun vax Di ba? Experimental gene therapy drug or experimental gene modification drug yun Di ba? Di ba? Isip. Di ba? Kaya nagtataka ako, bakit tumalon? Nung 2021, 7 lang ang nagkaroon ng pertussis. Nung 2022, 2 lang. Nung 2023, last year, 23. Ngayon, 2024, wala pa tayo sa gitna ng 2024. 453.
Bakit kaya? No? We can only speculate. Ito, mag-speculate na ako. No? So, give me a chance since, ano ba, yung mga conspiracy theories, ano na ba yung score? Ha? Lahat ng mga conspiracy theories in the past, nagkatotoo na. No? Nagkatotoo na, no? Tell me kung ano hindi pa nagkakatotoo. Pati nga hindi dito, di ba? No, go to sleep. Oh, I'm vlogging. No. So, eto, di ba? Ito yung theory ko. Bakit nag-spike? Bakit nag-spike? So, yung mga bagong panganak niyo, yung mga bagong sanggol na pinanganak nitong 2024, yung mga parents ba nila, especially the mothers, may betchin ba? Kaya nung pinanganak sila, mahina na or sira na immune system nila? I'm asking you, I'm not telling you. So, isip-isip. Or, nagkaubusan talaga ng betchin para sa pertussis na hindi naman nire-report mula nung January, meron pang reporting, wala naman, di ba? Or ngayon lang naubos. Kasi di ba kung nawalan sila ng supply few months ago, dapat na-report na yan, di ba? Or humingi na sila ng tulong na, oy, sa national government, na, oy, wala kailangan namin supply. May nabaltaan ba kayo? Wala, di ba? So, yun yung ano ko yun yung mga inisip ko, bakit nag-spike? Nakaka-alarm yan from 7 to 23 and then 453. Nakaka-alarm yun. Something went wrong. Anong nagbago? 'Di ba? So, ano pa? Sira na kaya immune system or resistant strain ba yan? Which is, I don't know, unlikely siguro. Or, sinasadya nila to na magkaroon ng outbreak. Bakit? Kita nyo yung sa huling part ng balita, inaabisuhan pa rin na magmask kayo, o balik na naman kayo sa mga protocol ng DOH. 53 ang bilang ng mga kaso ng pertussis na naitala sa unang 10 linggo ng taon. Kapansin-pansin, malaki ang Sobrang laki. Hindi lang basta malaki. Abnormally high yan. Imagine niyo 2023, 23 lang. 2024, 453. Ano yan? Dapat imbestigahan yan. Abnormal yan. Sa Department of Health, sa ngayon wala pa silang stock ng bakuna kontra pertussis. Pero sa bid ko meron. Posibleng sa Mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Mayo. Bukod sa mga sanggol, posible ring tamaan ng pertussis. Tignan niyo advice ng reporter Habang hinihintay pa ang bakuna, pinaalalahanan muna ang publiko na magsuot ng face mask. Yun na naman tayo. No? Okay? And wala rin akong problema sa pagsusuot ng face mask. No? So, magsuot ka. Okay? But for the right reason. And to me, parang ano ba to? Parang napaka-coincidence na naman ito. Okay? O, tanongin nyo yung mga namumuno dyan. O, kailan po tayo magla-lockdown? Di ba? Parang kasi napaka-coincidental na mga pangyayari. Ano ba yan? Bakit wala kayong supply ng bakuna? Samantala yung advance pa lang, di ba? Bago pa lang yan maubos, pinoprocure na dapat yan. Lalo sa government. Meron na dapat purchase order yan bago maubos or bago bumaba. What went wrong? Sa tingin nyo, sinasadya ba to? No? And, kumusta kaya? Ito na ba yung disease X? O mas baka meron pang mas malala silang introduce? Let me know what you think. Bye!